What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Nagsisimula ang kwento sa isang organisasyong tinatawag na ALICE. Isa itong grupong gumagamit ng time travel at nag-ooperate mula pa noong 2015. Isa sa kanilang miyembro, si Yun Tai-yi, ay naglakbay mula 2015 pabalik sa taong 1992. Ang misyon niya ay hanapin ang isang napakahalagang aklat na isinulat ng isang profesor. Sa aklat na iyon, ipinaliwanag kung paano tuluyang magwawakas ang time travel. Dahil dito sa impormasyong ito, pumunta ang team mula sa ALICE sa 1992 upang kunin ito. Dumating sila sa bahay ni Dr. Chang, ngunit hindi sila ang naunang nakarating doon. Nauna na roon ang isang lalaking nagngangalang Yu Se-yun upang makuha ang aklat. Nagtatrabaho siya para sa isa pang sikretong grupo na nag-oorganisa ng iligal na time travel. Pinamumunuan ng grupong ito ng isang taong kilala lamang bilang teacher. Isang misteryosong figura na walang nakakaalam ng totoong pagkakakilanlan. Dahil sa panganib, mabilis na pinunit ni Dr. Chang ang huling pahina ng aklat at palihim na ibinigay sa kanyang batang anak na itago. Pinatay ni Yu Se-yun si Dr. Chang, ngunit dumating naman agad ang mag-asawa mula sa ALICE. Nakuha nila ang aklat at nailigtas ang bata. Di nagtagal, dumating ang pulisya, inaresto si Yu Se-yun at tumakas ang mag-asawa kasama ang aklat. Sa oras na yun, wala silang ideya na magiging magulang na pala sila. Buntis si Yun Tai-yi. Nang malaman ito ng kanyang partner na si Min Hyuk, sinabi niyang magpalaglag ito dahil napakadelikado ng time travel para sa buntis. Ngunit iba ang naging desisyon ni Yun Tai-yi. Sumulat siya ng liham kay Min Hyuk na itutuloy niya ang pagbubuntis at tumakas kasama ang aklat. Nasaktan si Min Hyuk sa desisyon niya at bumalik sa 2015. Samantala, nagpalit ng pangalan si Yun Tai-yi at naging si Pak Song-yong. Ipinanganak niya ang anak na si Jin Guillaume. Ngulit dahil sa epekto ng time travel, iba si Jin Guillaume sa ibang bata. May kondisyon siya na nagpapahirap sa kanyang makaramdam o magpakita ng emosyon. Mahirap siyang palakihin ngunit ginawa ni Song-yong ang lahat. Kalaunan, nagkasakit ng malala si Song-yong at na-ospital. Si Jin Guillaume na abala sa kanyang school routine ay hindi man lang siya ninalaw. Sinabing kailangan niyang pumasok kinabukasan. Makalipas ang ilang taon, nasa high school na si Jin Guillaume nang may trahedyang naganap. Isang babae mula sa kanilang paaralan ang namatay matapos mahulog mula sa rooftop. At dahil si Jin Guillaume lamang ang naroon, siya ang inakusahan. Nagsumikap ang kanyang ina upang patunayan ng kanyang pagiging inosente. Sa huli, may testigong lumabas na nagpapatunay na hindi siya ang nagtulak. Tinanggal ang mga kaso laban sa kanya at nakabuo siya ng bagong pagkakaibigan. Si Do-yeon na unang nagpatotoo laban sa kanya ay nagbagong isip, nagkagusto sa kanya at naging magkaibigan sila. Kaarawan ng ina ni Jin Guillaume at nais nitong magdiwang kasama siya. Nagkasama sila sandali at lumabas ang ina upang bumili ng inumin. Dahil hindi ito bumabalik agad, hinanap ni Jin Guillaume siya. Sinundan ng isang drone na may tatak na ALICE ang kanyang ina habang pauwi. Nakatakas siya at nakabalik sa bahay, ngunit nang dumating si Jin Guillaume, nakita niyang pinagtay ang kanyang ina. Bago ito mamatay, sinabi niya kay Jin Guillaume na kung sakaling makita niya siya ulit sa hinaharap, magpanggap siyang hindi niya siya kilala. Walang nakakaalam kung sino ang pumatay. At matapos mamatay ang kanyang ina, tumira si Jin Guillaume kay Mr. Go na isang pulis na parang ama para sa kanya. Dahil dito, lumaki siyang naging pulis, determinadong hanapin ang pumatay sa kanyang ina. Lumipat ang kwento sa taong 2020. Si Jin Guillaume ay isa ng detective, matapang at handang mag-risk para masolusyonan ng mga kaso. Isang araw, humawak siya ng kaso na may kinalaman sa pagdukot ng isang batang babae. Nang natagpuan ng bata, sinabi nitong kasama niya ang kanyang ina kahit wala naman talagang kasama. Habang nag-iimbestiga, nakita ni Jin Guillaume ang parehang drone noong napatay ang kanyang ina. Sinundan niya ito at nakita ang isang babaeng kamukhang mukha ng kanyang ina. Sa mandaling iyon, muntik na siyang mabangga ng truck. Ngunit huminto ito na parang may pumigil dito. Hindi niya alam na kontrolado niya ito. Gayunpaman, naaksidente pa rin siya. Kalaunan, sumubok niyang tuklasin ang drone. Samantalang, may lalaking pumatay ng isang tao sa hotel. Pumunta siya doon at nalaman ang tungkol sa pagmatay. Pinaraport niya ito at natuklasang nasa hotel pa ang killer. Nang hiningan niya ng ID ang suspect, lumabas na dapat pa 5 years old pa lang ito. Imposible iyon. Inaresto niya ang lalaki pero biglang namatay ang ilaw at napuno ng usok ang parking area. Inatake siya ng isang lalaki, si Min Hyuk, ang kanyang ama, kahit hindi pa nila alam na mag-ama sila. Nakatakas si Min Hyuk kasama ng ilang tao mula sa ALICE, mga kliyente nila na nagbabayad para makapag-time travel. Ang mamatay sa hotel ay isa sa mga kliyenteng iyon. Ang lalaking inaresto ni Jin Guillaume ay mula sa hinaharap. Sa 2020, 5 years old pa lang ang version nitong bata. Sa totoong timeline, inaabuso siya ng nakakatandang kapatid, kaya bumalik siya sa 2020 upang patayin ito. Nagalit si Min Hyuk dahil bawal ang pagmatay sa ALICE. Pinabalik niya ito sa sarili niyang panahon.
panahon. Ngumit puno pa rin ito ng galit at nagtangkang maghiganti kay Jin Guillaume. Sinuga siya at sinubukan niyang patayin, ginamit niya ang time card, ngumit nakalaban si Jin Guillaume at naaresto ulit. Sa Alice, nalaman nilang nawala ang time card. Nasa kamay na ito ni Jin Guillaume. Tinignan ni Jin Guillaume ang card at naalala niyang may katulad nito ang kanyang ina. Ipinacheck niya ito sa isang physics professor, si Yoon Tae-hee, ang kamukhang-mukha ng kanyang ina. Pagkakita rito, niyakap niya ito, naniniwalang siya ang kanyang ina. Sa buong drama, paulit-ulit na tinatanong siya nga ba talaga ang ina ni Jin Guillaume o ibang tao lamang nakamukha niya. Malalaman lang ang sagot kapag pinanood mo ang buong series. Nang una silang magkita, sinampal siya ng propesor. Kalaunan, nalaman ni Jin Guillaume ang buhay nito. Kompleto itong may sariling mga magulang at kapatid. Mas lalo tuloy siyang nagduda. Kalaunan, inatake ulit ng mga tao mula sa Alice si Jin Guillaume upang makuha ang card. Nanalo siya, ang ngulit dumating si Min Hyuk at isang iglap. Natalo siya. Isang malupit na banggaan ng ama at anak na parehong walang kaalam-alam. Nagsimulang maghanala si Jin Guillaume na sangkot ang mga tao sa Alice sa pagmatay ng kanyang ina. Ang bala ay kakaiba at ang baril na ginamit ay hindi umiiral sa kasalukuyang panahon. Naalala niyang may ganitong baril si Min Hyuk. Muli silang nagkita sa propesor at tinanong niya kung naniniwala ito sa time travel. Sumagot ng oo, kaya ibinigay niya ang time card upang pag-aralan. Samantala, nalaman ng katotohanan tungkol sa batang kinidnap. Kasama niya ang future version ng kanyang ina, isang kliyente ng Alice na gustong manatili sa anak. Pinatay nito ang current version ng sarili niya. Natagpuan ng pulisya ang bangkay ng tunay na ina. Habang nag-iimbestiga, dinali ni Mr. Go ang bahay at inatake siya ng future mother. Matinding nasaktan siya at naospital, bagay na labis na dinamdim ni Jin Guillaume. Nahuli ng Alice agents ang future mother at ibinalik sa kanyang panaon. Muli, nagkasalubong ng landas na sina Jin Guillaume at Min Hyuk. Samantalang mas lalo pang nakita sina Jin Guillaume at Professor Yoon Tae-hee. Sa paglipas ng panahon, nakumbinsi siya na hindi ito ang kanyang ina. Maraming pagkakapareho, ngulit may malinaw ding kaibahan. Nagkaroon din ng tensyon sa pagitan ng professor at ni Doyon. Naprotektado si Jin Guillaume at nagseselos. Nakilala ni Jin Guillaume si Sae Okwon, director ng institute ng professor, at nagulat nang may testigong nagsabing nakita si Okwon sa lugar kung saan pinatay ang kanyang ina. Itinanggi ni Okwon ito at hawak niya ang aklat ng professor, kaya wala pang magawa si Jin Guillaume. Isang araw sinabi ng professor kay Jin Guillaume na may drone sa labas ng bintana niya. Nang respond si Jin Guillaume, na-aksidente siya at bigla siyang napunta sa taong 2010, ang taon ng pagmatay sa kanyang ina. Sa nakaraan, nakita niya ang batang version ng professor at saka pumuntahan ng kanyang tunay na ina. Gabi iyon ng pagmatay sa kanya. Umalis ang ina upang bumili ng inumin at sinubukang habulin ni Jin Guillaume ang killer. Nakita niya si Okwon at nahuli siya, ngunit sinabi ni Okwon na dapat niyang iligtas ang kanyang ina imbis na arestuhin siya. Tumakbo siya pauwi, ngunit huli na. Malubhang nasugatan ang ina. Nakilala niya ito bilang lumaki nitong anak, masaya siyang makita siya. Bago mamatay, inactivate niya ang time card upang maipadala si Jin Guillaume balik sa 2020. Pagbalik niya, nalaman niyang isang linggo siyang nawawala, kahit ilang oras lang ang lumipas sa nakaraan. Determinado siyang hulihin ang pumatay sa kanyang ina at alamin ang tungkol sa kanyang ama. Samantala, walang alam si Min Hyuk sa mga nangyari. Natuklasan ng maahente ng Alice ang isa pang time card na binanggit sa isinulat ng propesor. Habang nagsisiyasat, nakita ni Sir Yong si Yoontae sa drone feed at siya'y nagulat. Kalaunan, bumisita si Min Hyuk kay Professor Yoontae upang kunin ang time card. Nang nakita niya ito, naging emosyonal siya. Kamukha niya ang Yoontae na minahal niya, pero hindi siya ang parehong tao. Dumating si Jin Guillaume at muling nagbanggaan ng mag-ama na hindi pa rin alam ang katotohanan. Kinuha ni Min Hyuk ang time card at umalis. Kinabukasan, muli siyang bumisita kay Professor Yoontae upang balaan siyang lumayo sa mapanganib na mga bagay. Pagkatapos nito, dumating si Jin Guillaume, tinalo si Min Hyuk at inaresto siya. Samantala, isang pangkat ng illegal na time travelers na pinamumunuan ng isang misteryosong taong kilala bilang The Master ang nagsimula ng sunod-sunod na pagpatay. Pinapatay nila ang mga ahente ng Alice at maging ang isa sa mga kaibigan ni Professor Yoontae na tumupulong magsaliksik tungkol sa time card. Habang iniimbestigahan ang mga kasong ito at ang nakaraan ng kanyang ina, binisita ni Jin Guillaume si Lee Song sa kulungan. Ang lalaking noong 1992 ay nagtangkang nakawin ang prophecy book at nahuli. Sinabi ni Lee Song sa kanya ang tungkol sa prophecy book na mayroon ng kanyang ina at na yun ay nasa kamay ni Director Sek. Tinanong ni Jin Guillaume si Min Hyuk tungkol sa kanyang ina at sa libro, pero hindi nagtanggi ni Min Hyuk na kilala niya ito. Dahil hindi binanggit ni Jin Guillaume ang tunay na pangalan ng kanyang ina, hindi pa rin alam ni Min Hyuk kung sino siya.
Mabilis na pinalayan ng mga ahente ng Alice si Min Hyuk mula sa kulungan. Dumiretso si Min Hyuk kay Professor Yoon Tae pero naunahan nang dumating doon ng isa sa mga tauhan ng master upang patayin siya. Naabutan ito ni Min Hyuk at nailigtas si Yoon Tae. Dumating din si Jin Gyom. Ngulit sa kaguluhan ay nakatakas ang mamamatay tao dala ang time card. Nang makita ni Min Hyuk sina Jin Gyom at Yoon Tae na magkasama, tahimik siyang umalis. Di nagtagal, nadiskubre ni Jin Gyom na si Professor Yoon Tae ay anak ni Dr. Chong, ang lalaking pinatay nung nakaraan dahil sa prophecy book. Nakipagkita si Director Sek kay Jin Gyom tungkol sa libro pero bago sila magkita, dinukot si Sek. Ang nakakagulat, ang dumukot sa kanya ay si Mr. Go, ang itinuturing na ama ni Jin Gyom na ngayon ipinakitang nagtatrabaho rin sa master, ang utak sa mga pagpatay. Dinala ni Jin Gyom ang Professor Yoon Tae sa kanyang bahay upang protektahan ito. Namuhay sila ng tahimik at masaya, halos parang pamilya. Ngunit lumipat din doon si Do-yeon. Tuwing nakikita ni Do-yeon sina Jin Gyom at Yoon Tae na nagiging malapit o nagkakaroon ng mga nakakailang na sandali, lalo siyang nagseselos. Dahil sa insecurity, nagpasis siyang tumira rin siya kasama nila. Isang araw, natagpuan ng mamamatay na tinutugis si Yoon Tae ang bahay ni Jin Gyom. Halip na patayin siya doon, dinukot ito at dinala sa isang mataas na gusali para ihulog mula sa rooftop. Natunton ni Jin Gyom ang lokasyon at nakita niyang nag-a-activate ang time card ng mamamatay. Pinaputukan niya ito at parehong nahulog ang mamamatay tao at si Yoon Tae mula sa tuktok. Namatay ang mamamatay tao, ngunit si Yoon Tae ay naglaho. Dahil aktibo ang time card, napunta si Yoon Tae sa taong 2021. Doon niya nalaman ng nakakapighating balita. Patay na si Jin Gyom. Durog ang puso niya at pumunta siya kay Dr. Sek na nagsabi sa kanya na nasa kanya ang nawawalang huling pahina ng prophecy book. Kung gusto niyang iligtas si Jin Gyom, kailangan niyang hanapin ang pumatay sa kanyang ina. Habang naghahanap, nadiskubre ni Yoon Tae ang USB sa mga gamit ni Jin Gyom na naglalaman ng video tungkol kay Mr. Go. Samantala, nakatagpo si Jin Gyom ng Seryong at na-realize niya siya ang babaeng nakita niya sa libing ng kanyang ina. Tinanong niya ito tungkol kay Yoon Tae. Ngulit sinabi ni Seryong, "Hindi siya ang iyong ina." Sumagot si Jin Gyom, "Hindi mahalaga, proprotektahan ko pa rin siya." Bigla siyang inatake ni Seryong at sinakpan. Handa nang patayin siya. Ngulit sa kandaling iyon, muli niyang napahinto ang oras. Dito niya lubusang naunawaan ng kanyang kakayahan. Kaya niyang kontrolin ang oras. Maya-maya, nakabalik si Professor Yoon Tae sa sariling panahon. Ngunit pinili niyang hindi sabihin kay Jin Gyom ang tungkol sa parating niyang kamatayan. Samantala, sinimula ni Min Hyuk ang kanyang sariling imbestigasyon sa Alice. Nakita niya si Lee Sung at nalaman ng masapit na katotohanan. Patay na ang Yoon Tae na minahal niya at si Jin Gyom ay anak niya. Wasak ang puso ni Min Hyuk. Dinalaw niya ang libingan ni Yoon Tae, umiiyak at nangakong hahanapin ang pumatay sa kanya at paprotektahan ng Jin Gyom. Pumunta siya sa anak niya na nawalan ng malay dahil sa side effects ng time travel at inaalagaan ni Professor Yoon Tae. Tahimik siyang nagbabantay, mulit hindi pa rin niya sinabi ang totoo. Kalaunan, hinarap ni Min Hyuk ang Seryong dahil itinago niya ang katotohanan tungkol kay Yoon Tae. Umamin si Seryong na ginawa niya iyon dahil mahal niya si Min Hyuk at gusto niya ito para sa sarili niya. Pinalaya si Lee Sung mula sa kulungan. Tinawagan niya si Jin Gyom. Sinasabing alam niya ang pagkakakilanlan ng master, ang pumatay sa kanyang ina. Pero bago dumating si Jin Gyom, naunaan nang dumating doon si Min Hyuk at patay na si Lee Sung. Nang dumating si Jin Gyom, inakala niyang si Min Hyuk ang pumatay, ngunit nalaman niyang matagal niyang patay si Lee Sung bago dumating ang kanyang ama. Habang nire-review ang footage, nakita niya na nasa parehong gusali si Mr. Go nung nangyari ang pagpatay. Sa parehong panahon, nagduda si Professor Yoon Tae kay Mr. Go nung nakita niya ang parehong M-mark sa katawan nito na meron ng lahat ng tauhan ng master. Binalaan niya si Jin Gyom, ngunit tumanggi siyang maniwala at itinapon pa ang USB na ebidensya dahil sa tiwala niya kay Mr. Go. Di nagtagal, muling lumipaw sa Director Sek sa Institute, ngunit hindi ito ang Sek na tumulong sa kay Jin Gyom. Ang Sek na ito ay mula sa ibang dimensyon at mas mapanganib. Pinatay niya ang mabuting Sek. Ipinakita rin na si Gi Cheol, kabarkada ni Min Hyuk sa Alice, ang pumatay kay Lee Sung at lihim na nagtatrabaho para sa master. Habang iniimbestigahan ni Suyong ang kaso, nalaman niya ito. Nilapitan siya ni Gi Cheol at inalok siyang sumama sa kanya. Tutulungan daw siyang makuha ang pag-ibig ni Min Hyuk. Ngunit kung tatanggi siya, papatayin daw nila silang dalawa. Samantala, natanggap ni Mr. Go ang utos mula sa master. Patayin si Jin Gyom. Dinala niya Jin Gyom pero ng oras na para gawin ito, hindi niya magawa. Mahal niya si Jin Gyom na parang tunay na anak. Halip na gawin ito,
Hinarap ni Mr. Go ang master mag-isa. Dumating din si Professor Yunte habang nangyayari ang sagupaan. Tumawag si Director Sek kay Mr. Go. Binabalaan siyang dahil hindi niya pinatay si Jin Gyom, ang magbabayad ay si Jin Gyom at ang asawa niya. Nagmadali si Mr. Go pabalik, ngulit naabutan niyang Sek na nandoon na at binaril siya hanggang sa mamatay. Wasak ang mundo ni Jin Gyom nang kumatay ang Mr. Go. Ipinakita rin kung paano nasangkot si Mr. Go sa master. Galing siya sa ibang timeline. Sa orihinal niyang buhay, namatay ang asawa niya. Lumapit sa kanya si Gi Cheol at inalok siyang mabigyan ng pagkakataong makita ulit ang kanyang asawa. Ipinadala siya sa nakaraan kung saan nakita niya ang kanyang nakaraang bersyon. Dahil napatay ang past version ng isang kriminal, pumalit ang future Mr. Go at namuhay kasama ang kanyang asawa. Hindi malinaw kung ito ay dahil sa time travel o paglipat sa dimensyon. Kalaunan, dinala ni Chayong ang Mr. Go, kasama ang bala ng master, upang targetin si Professor Yunte. Hinabol sila ni Jin Gyom at sa pagtakas bumangga ang sasakyan ni Song at Chayong. Nakatakas si Chayong, mungit malubhang suktinalan si Yunte. Mabilis na tumakbo si Jin Gyom upang hilahin siya palabas ngunit sumabog ang sasakyan. Halip na mamatay, ang pagsabog ay nagdulot ng time travel na itakon sina Jin Gyom at Yunte pabalik sa taong 2010. Dito, nakilala ni Professor Yunte ang ina ni Jin Gyom at naalala niya na matapos mapatay ang kanyang ama, minsan siyang kinupkup ng ina ni Jin Gyom at tinuring na parang anak. Ngunit nang nakita ng ina ni Jin Gyom ang huling pahina ng prophecy book sa kanya, kinuha ito at iniwan siyang mag-isa sa ampunahan. Ngayon ay iba ang nangyari noong 2010. Ang batang Jin Gyom ay kumikilos ng kakaiba. Inatake ni Soyom ang Professor Yunte at nakita niya ang cellphone ng batang Jin Gyom sa lupa. Isang palatandaang si Yunte ang umatake sa kanya. Nang sinabi niya ito kay Jin Gyom, nagulat siya. Hindi daw ito nangyari sa kanyang nakaraan. Ibig sabihin, posibleng nasa ibang dimensyon sila, hindi lang nakaraan. Hindi kailanman naging malinaw kung sila ba ay nagta-time travel lang o tumatawid din sa parallel worlds. Naalaman ni Professor Yunte ang nakasulat sa huling pahina ng prophecy book. Ang magbubukas ng pintuan ng oras ay tiyak na mapaparusahan. Mamamatay siya sa kamay ng sarili niyang anak. Ibig sabihin, ang ina ni Jin Gyom na nagbukas ng pintuan ng oras ay nakatakdang patayin ng sarili niyang anak. Nang marinig ito ni Jin Gyom, tumanggi siyang maniwala. Hindi, imposible. Bakit ko patayin ang sarili kong ina? Bigla siyang nakarinig ng mga kakaibang tunog at nawalan ng malay. Even ang kanyang ina ay dumating at ipinaliwanag na ito ay epekto ng time travel. Naririnig ni Jin Gyom ang mga tunog sa ibang dimensyon. Ganito rin ang naranasan ng 2010 Jin Gyom. Ipinahiwatig rin ng ina ni Jin Gyom ang mas malaking katotohanan tungkol sa mga magulang ni Yunte. Ang prophecy book ay unang natagpuan ng ina ni Yunte noong 1992. Ikinasal siya sa ama ni Yunte at nang mamatay ang ina nito, naiwan ang libro sa ama. Iyon ay parehong librong nakita sa simula ng kwento. Dumating na isang beses ang mga magulang ni Jin Gyom sa lugar na iyon. Nang nakita ng ina ni Jin Gyom ang ama ni Yunte, nagulat siya dahil ang ama ni Yunte ay ang lolo sa mata mabagi ng ina ni Jin Gyom. At si Yunte ay siya ring lumaking Professor Yunte. Ibig sabihin ang babahing nabanggit sa propesiya ang mapaparusahan dahil nagbukas ng pintuan ng oras ay hindi lamang ang ina ni Jin Gyom, kundi pati na rin si Professor Yunte. Dahil sa katotohanan, isa lang sila. Ipinapakita ito ng drama sa masalimuot at pinagtagpi-tagping paraan, papalisin ang hangganan ng oras, tagakakilanlan at kapalaran. Bumisita si Professor Yunte sa ina ni Jin Gyom bago ito mamatay. Para protektahan siya, ikinulong siya ng ina ni Jin Gyom sa itaas na silid. Ipinalitan ni Yunte na may paraan upang tapusin ang time travel sa pamamagitan ng pagre-reset ng lahat na malalaho ang oras na nabubuksan at lahat ng travelers. Samantala, determinadong iligtas ni Jin Gyom ang kanyang ina kaya nakipag-ita siya kay Director Sek na nagsabing hindi mababago ang kapalaran niya. Nagmadali si Jin Gyom pauwi, ngunit nadataan niya muli ang kanyang ina na patay. Ngayon ay ang bersyon ng 2010 niyang nandoon may dugong nakabalot sa kanyang mga kamay. Dahil sa galit, sinakal niya ang batang bersyon niya. Sa itaas, nahanap ni Yunte ang huling pahina ng prophecy book. Ngunit lumitaw ang master at inatake siya. Napasigaw siya at tumakbo si Jin Gyom upang tumulong. Ngunit sinaksak siya ng master. Biglang nag-shift ang oras at napabalik sina Yunte at Jin Gyom sa 2020. Kumuha ng dugo si Yunte mula sa ilalim ng kanyang kuko at ipinatest. Tumugma sa DNA ni Jin Gyom. Paglabas ng ospital, nag-focus si Jin Gyom sa pagsubaybay sa pumyal ng master upang malaman ng tunay na may-ari nito. Bumisida si Min Hyuk at pinayuhan si Jin Gyom na magpahinga at hayaan siyang humawak ng kaso.
ngunit tumanggi si Jin Gyom. Sinasabing 3 beses na niyang nasaksihan ang pagkamatay ng kanyang ina at siya mismo ang huhuli sa pumatay. Habang papaalis si Min Hyuk, malamig siyang sinabihan ni Jin Gyom ng "Hindi ka mahalaga sa akin", na nagpapakitang alam niyang ama niya si Min Hyuk kahit hindi ipinaliwanag ng drama kung paano niya nalaman. Nakipagkita si Professor Yoon Tae kay Min Hyuk at tinanong kung ang Yoon Tae na minahal niya ay may iniwan bang anumang palatandaan o mensahe. Sinabi ni Min Hyuk na wala itong iniwan. Dito ipinakita na ang mga alaala ni Professor Yoon Tae ay nagsisimulang maghalo sa alaala ng ina ni Jin Gyom. Pareho rin ang nangyayari kay Jin Gyom. Naghahalo ang mga alaala niya sa alaala ng ibang bersyon niya at nagsisimula siyang umasta ng agresibo, halos parang kontrabida. Sinabi ni Professor Yoon Tae sa kanya na tumagma ang DNA ng Master sa DNA niya mismo. Sa sandaling iyon, muli niyang narinig ang mga kakaibang tunog, nawala ng kontrol at kinuha ang kanang daga upang patayin si Yoon Tae. Dahil sa sobrang ingay sa isip niya, inatake niya ito, ngunit dumating si Min Hyuk at nailigtas siya. Bumaning si Jin Gyom kay Min Hyuk para saktan ito, ngunit nang tawagin siya ni Yoon Tae sa pangalan niya, nag-atubili siya. Parang naririnig niya ang boses ng kanyang ina. Nang mapagtanto ni Jin Gyom ang nangyayari sa kanya, sinubukan niyang wakasan ang sariling buhay. Ngunit pinigilan siya ni Yoon Tae, sinabing, "Ang Jin Gyom na kilala ko, hindi ganun. Pinoprotektahan niya ako." Nabasag ang emosyon ni Jin Gyom at umiyak siya, kaya ngiyakap siya ni Yoon Tae para aliwin. Samantala, nagtungo si Seyong upang patahin si Jin Gyom, ngunit dumating si Min Hyuk at nahimok siyang umalis. Dahil dito, nagsimulong magduda si Seyong sa mga ginagawa niya. Nagpasya siyang sabihin kay Min Hyuk kung sino talaga ang pumatay kay Yoon Tae, ngunit bago niya magawa ito, binaril siya. Habang nalalapit ang kamatayan niya, sinabi niya kay Min Hyuk ang koneksyon ng Alice sa isang doktor at ibinigay ang huling mensahe ni Yoon Tae. Sa mensaheng ito, sinabi ni Tae na protektahan ni Min Hyuk ang kanilang anak. Labis na nasaktan si Min Hyuk at umiyak sa loob ng kanyang sasakyan. Pagkaraan, amin ni Doyon ang damdamin kay Jin Gyom. Hinihiling na tumakas sila at mamuhay ng normal. Natatakot sang may masamang mangyari sa kanya, ngunit tumanggi si Jin Gyom. Hindi siya titigil hanggat hindi niya natatagpuan ang Master. Nagsimula nung pumatay ang grupo ng Alice para patahimikin ang sinumang may alam tungkol sa time travel o sa prophecy book. Sa prosesong ito, napatay ang kaibigan ni Jin Gyom, ngunit nailigtas niya si Doyon sa oras pamamagitan ng pagpatay kay Gichal. Pagkatapos, kinidnap si Professor Yoon Tae. Hiningi ni Jin Gyom ang lokasyon kay Min Hyuk at nagpumilit na pumunta sa Alice para iligtas siya. Binalaan siya ni Min Hyuk na delikado, ngunit iginiid ni Jin Gyom, paalalang minsan, minahal ni Min Hyuk ang kanyang ina at dapat siyang tumulong. Pumayag si Min Hyuk ngunit lihim niyang binigyan ng gamot si Jin Gyom na nagwala ng malayon. Habang humihigi ng tawad, sinabi niyang ito ang una at huling pagkakataon na magagawa niyang pagiging ama ni Jin Gyom. Pamamagitan ng pagsiguradong ligtas ito at siya ang pupunta mag-isa. Sa Alice, kausap ni Min Hyuk ang director Sae-ok tungkol sa isang palaisipan. Ang kwento ng isang inang nagsakripisyo para iligtas ang anak mula sa isang halimaw. Pagkatapos, nakita niya si Professor Yoon Tae at sinabing tutulungan niya siyang makatakas, dapat silang tumagbo ni Jin Gyom ng malayo. Itinutok ni Min Hyuk ang baril sa ulo ni Sae-ok, ngunit kalmado siyang sinabi na parating na si Jin Gyom. Pinagtawanan ito ni Min Hyuk na imposible sanang papasok sa Alice ang isang normal na tao. Ngunit ipinaliwanag ni Sae-ok na hindi ordinaryong tao si Jin Gyom. Maaayos ang lumipaw kahit saan. Sa sandaling iyon, binaril ni Sae-ok si Min Hyuk. Habang papasok si Yoon Tae sa ring room, binaril din siya ni Sae-ok, ngunit nasalo ito ni Min Hyuk at siya ang natamaan. Nagmadaling pumasok si Jin Gyom at pinatay si Sae-ok. Sa huling sandali ni Sae-ok, sinabi niya kay Jin Gyom na naghihintay ang guro niya sa kanya. Bumuling si Jin Gyom kay Min Hyuk na naghihingalo na. Tinanong kung bakit niya ginawa ito. Pinagsisihan na hindi niya kinailangan nagmadaan ng humingi ng tawad. Habang humihinga na si Min Hyuk, sumagi sa isip niya ang mga alaala nila ni Yoon Tae noong 1992. Sa isang flashback, sinabi ni Min Hyuk kay Dae na dapat silang manahili sa nakaraan at bumuo ng pamilya.
Naglabang-laban nang lumabas ang boses ni Jin-gyum na tinatawagan niya si Yun-tae at naghihingalo na ang kanyang ama. Na yun, malayong tinatanawan ng bumabangga na ang sasakyan na iginagamit ng kanyang ina. Sinabi ni Jin-gyum kay Tae na tumakas habang haharapin niya ang master, ang pumatay ng kanyang ina. Sa wakas, humarap ang master. Itinutok ni Jin-gyum ang baril sa kanya at sinabing 10 taon na at ngayong nagkita rin tayo. Nang ipakita ang kanyang muka, ang master ay Jin-gyum mismo, ngunit mas matanda. Tinanong ni Jin-gyum kung bakit niya pinatay ang kanilang ina. Sumagot ang matandang Jin-gyum na minsan niya ring itong tinanong sa kanyang mas matandang bersyon. Galit na galit si Jin-gyum at sinabing hindi siya halimaw tulad nito. Kinuha ng master ang lumang baril upang barilin siya, ngunit sumingit si Professor Yun-tae. Ipinaaalala na kapag pinatay niya si Jin-gyum, matutupad ang propesiya at magsasara ang pinto ng oras. Ipinakita rin na mayroon siyang parehong marka sa batok tulad ng ina ni Jin-gyum. Dahan-dahang sinabi ni Jin-gyum na, "Nanay, pumutok ang baril at natamaan si Yun-tae." Habang namamatay, sinabi niya kay Jin-gyum na huwag nang makialam, na ang oras ay walang simula't walang hanggan, ang mga tao lamang. Umalis na siya. Yinakap siya ng luha ni Jin-gyum habang namamatay siya sa parehong paraan ng kanyang ina. Sinabi ng master na isang babaeng nagsasakripiso tuwing nangyayari ito. Itaas niya ang baril upang patayin si Jin-gyum. Ngunit nangangako si Jin-gyum na pagkakataong ito, papatayin niya ang master, ililigtas ang lahat ng nasaktan niya at i-reset ang lahat. Nag-time travel si Jin-gyum back to 2010, sa gabing pinatay ang kanyang ina. Sa 2010, hinarap si nanay ni Jin-gyum ni Direk Si Ok. Ibiniling nakalimutan ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa time travel. Samantala, hiningi ni Jin-gyum ang lokasyon ng master kay Mr. Go, ngunit sinabi niyang wala siyang alam. Habang palapit ng sandaling kamatayan ng ina niya, nagmadali si Jin-gyum, ngunit nahuli siya ulit ng masamang Director Si Ok. Dumating si Mr. Go at pinalaya siya. Tumakbo si Jin-gyum pa uwi. Pagdating niya, nakita niyang naghahanda ang matandang bersyon niya, ang master, para patayin ng kanyang ina. Sinisisilaban niya dito ng pagbukas ng pintong time travel ang naging dahilan upang pumatay siya ng maraming tao. Nakiusap ang ina na ligtas ang kanyang anak, huwag malaman ng maging halimaw. Ngunit sinisisilaban niya ng master at sinabing siya ang dahilan kung bakit siya naging ganoon. Sa isang nakakagulat na Sandali, kinuha ni Professor Yonte ang baril at binaril ang sarili. Namatay ulit ang ina ni Jin-gyum sa harapan niya. Sa sobrang galit, binaril niya ang mas matandang bersyon ng sarili niya. Habang bumabagsak ang master, nagsimulang mag-reset ang oras at bumagsak ang Alice. Bumalik si Jin-gyum sa karawan ng kanyang ina, kung saan tamang-tama ang pagdiriwang ng batang bersyon niya. Sinamahan niya ang kanyang ina palabas. Tahimik niyang sinabi, "Ma'am, sorry kung natagalan, pero pinotektahan kita." Nangako siyang magiging bahagi siya ng bawat saya sa buhay niya. Sa graduation, kolehiyo, unang sahod. Habang natatapos ang reset, dahan-dahang naglaho si Jin-gyum. Sa 2020, nagising si Professor Yonte at naaalala ang lahat. Nakita niya ang mundong saan buhay ulit ang mga taong namatay, kabilang si Mr. Go. Ngunit sa bagong mundong ito, walang sino man ang nakakaalala kay Jin-gyum. Wala siyang bakas. Wala ang Alice. Nawawala rin si Min-hyuk. Tahimik na namuhay si Professor Yonte kasama ang kanyang ampon na pamilya at kapatid, ngunit patuloy siyang naghanap kay Jin-gyum. Isang araw nakilala niya si Doyon, isa ng reporter. Habang nag-uusap, nabanggit ni Doyon ang isang arkitekto na tila kahawig ng mga disenyo ni Yonte. Nagbigay ito ng pag-asa. Pinuntahin niya ang arkitektong iyon. At si Jin-gyum nga ito. Ngunit hindi siya kilala nito. Naglakad itong palayo. Sa opisina, tinitigan ni Jin-gyum ang isang kalahating guhit na ilang beses na niyang sinubukang buuhin. Isang disenyo ni Yonte. Tinapos niya ito at bigla siyang tumakbo pa uwi, kung saan naghihintay na si Professor Yonte. Ningiti niyang sabing, "Pasensya na't pinaghintay kita." Ngumiti rin si Yonte. Nagtinginan sila ng may saya. Ganito nagtapos ang drama, may pag-asa at muling pagkikita, kahit maraming tanong ang naiwan. Ngunit ibinigay nito ang isang emosyonal na paglalakbay tungkol sa pag-ibig, oras at sakripisyo. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-comment.
Kita-kits sa susunod na video. Ingat! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!